Okay, salamat sa Panginoon. Yun. Okay, pasok na. Brother Ilyas, yan. Buti na lang. Nagdating na sila. Okay, pakasar na yung pinto. Para hindi sumingaw yung lamig ng aircon. Karnino, sara mo yung pinto. Okay, tayo munang mag-aral na muli ng salita ng Panginoon. Sa umagang ito, habang naghihintay sa iba nating mga kapatiran, at kung meron tayong mga Biblia, makibukas tayo sa aklat ng Santiago, chapter 1. Santiago, chapter 1. Amen. Purihin ang Panginoon. Santiago, chapter 1. Ang pananampalataya at karunungan. Okay? Pero bago yun, tayo muna mag-pray sa umagang ito. Lord, salamat po sa iyong pagpapala, Panginoon, yung buhay na meron kami, na bagamat ngayon sa lugar na ito, nakakaranas kami, Panginoon, ng pag-ulan, pero hindi ito naging hadlang, Panginoon, para hindi kami tumungo sa iyong bahay panambahan, Panginoon, upang kami makapakinig ng iyong salita. Gabayan mo po kami, Panginoon. Hiling po namin na kami po yung linisin sa aming mga karumihan. Kung nakikita mo kami, Panginoon, nagkulang sa iyo, patawaran mo kami, Panginoon. At muli kami, bigyan mo ng pagkakataon, dinggin ang iyong salita at ipaunawa mo ito sa amin, Panginoon. Salamat po, paggabayan mo kami, maging sa lahat ng aming mga kapatiran, Panginoon, na ngayon ay paparating pa lamang, Panginoon, sa lugar nito. Salamat po, ingatan, gabayan, Panginoon, at buksan ang aming isip at puso sa iyong buhay at banal na salita na aming mapapakinggan sa umagang ito. Salamat po sa iyong lahat ng parangal ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Palakpakan natin ating Panginoon. Salamat sa ating Panginoong Jesus. Amen. Santiago, chapter 1, verses 1 to 1 to 8. Yan, sabi rito, sa aklat ng Santiago, mula kay Pablo na apostol ni Kristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos, para sa mga hinirang ng Diyos sa mga nasa Epeso. At kapag na sumasampalataya kay Kristo Jesus, sumaiyon niyo naman ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Yesu Kristo. Amen? Kaya yun, ang aklat. Ay, Ephesians pala ito binabasa ko. Santiago pala dapat. Mali ako. Nagkamali. Okay, Santiago. Kaya pala Ephesians. Santiago chapter 1, verses 1 to 8. Yan, panimula. Basahin natin itong Santiago chapter 1. Ang pananampalataya at karunungan. Mula kay Santiago. Mali yung kanina. Nasa Ephesians, binabasa ko. Amen. Mula kay Santiago, alipin ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Ipinapaabot ko ang aking pagbati sa 12 liping hinirang ng Diyos sa nasa iba't ibang bansa. Yan. Pananampalataya at karunungan. Verse 2. Santiago chapter 1, verse 2. Pananampalataya at karunungan. Sabi rito, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napapatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. Amen. Yan, sabi ni Santiago, ang ating pananampalataya at karunungan, sabi rito, magalak tayo kapag tayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Amen? At ang tanong, tayo ba'y nagagala kapag tayo'y nakakaranas ng mga pagsubok? Oh, may hirap magalak eh. Di ba? Alam niyo naman yung pagsubok. Ano ba yung mga pagsubok? Ito yung mga hirap. Ito yung mga suliranin na ating nararanasan sa ating buhay. Okay? Trials sa English. Pagsubok. Ito yung mga hindi natin gusto nang nangyayari sa atin. Okay? At karamihan, maraming taong bumibitaw sa kanilang pananampalataya dahil sa pagsubok. Bakit? Kasi kulang sila sa kaalaman pagdating sa pagsubok. Okay? Hindi nila alam kung bakit mayroong pagsubok. Hindi nila maintindihan kung bakit dumaranas ng pagsubok. Okay? Sino yung kilala niyong tao na hindi niya maintindihan kung bakit siya dumaranas ng pagsubok? Ng mga kahirapan, ng mga
o kamalasan na dumarating sa kanyang buhay. Sila yung kilala niyong tao, ayon sa inyong pagbabasa ng banal na kasulatan, na hindi niya maunawaan yung mga, sige JP. Si Job pa. Yun, si Job, tama. Ako ng JP, no? Paano mo nalaman? Ano pa? Kasi ano eh, kumbaga, kumbaga ano, nakikita niyo yung ano eh, parang Alam niya, kaya lang hindi niya mabigkas. Tama, si Job, hindi niya maintindihan kung bakit siya dumaranas ng kahirapan sa kanyang buhay. Ano ba yung mga naranasan ni Job? Namatay yung 10 anak niya, 3 babae at 7 lalaki. Meron yun. At hindi lang yun, siya ang pinakamayaman sa buong silangan sa lupain ng Uz. Naubos ang kanyang mga alagang mga hayop kasi nung panahon ng Old Testament, yung kayamanan nasusukat sa dami ng iyong mga alagang hayop, sa laki ng iyong mga lupain at sa dami ng iyong mga tauhan. Amen? At si Job, lahat yun meron siya. Siya ang pinakamayaman sa buong silangan sa lupain ng Uz. Sa isang iglap, nawala ang lahat at hindi niya maintindihan kung bakit siya dumaranas noon. Bakit ba hindi niya maintindihan na siya'y dumaranas? Sige, Brother Daniel. Kasi baka alam niya po na siya'y matuwid eh. Wala siyang nagawang kasalanan. Amen. Yan. Alam niya sa sarili niya na lahat ng kanyang ginagawa ay ayon sa kagustuhan o nais ng Diyos na makita sa isang tao. Amen? Kaya hindi niya maintindihan na bakit siya dumaranas ng gano'n kasi sa buhay nila nung panahon, ang istorya nila ay sila'y nakapaloob sa mga tradisyon ng kanilang mga ninuno. Okay? At ang pagkaunawa niya sa Diyos ay base lamang sa kanyang mga pakikinig mula sa kanyang mga angkan. Amen? Tama ba? Tama po ba kung aking babasahin yung Book of Job? Ang paniniwala nila doon, ang tao hindi dapat dumanas ng hirap kapag siya ay matuwid. Kaya ang tao sa Old Testament, ang paniniwala nila noon ay kapag ikaw ay nahihirapan, meron kang sakit at karamdaman, ikaw ay nagkakasala. Pinaparusahan ka ng Diyos. Amen? At namana nila yon sa kanilang mga tradisyon na kinamulatan, sa kanilang mga ninulo. Ayun yung kwento sa kanila eh. Kumbaga sa mas madaling pagkakaunawa, si Job na naniniwala sa Diyos, nakilala niya ang Diyos base lamang sa kanyang pakikinig mula sa kanyang mga ninulo na nagkikwento sa kanya, nagbabahagi sa kanya. Amen? Tayo rin naman, bago tayo pumunta sa church, meron nagbahagi ng salita ng Diyos. Kaya lang, hanggang doon lang muna alam natin. Nung tayo pumunta sa church, ano na ngayon ang nagkaroon tayo? Knowledge and wisdom patungkol sa Diyos. Tama. Nagkaroon na tayo ngayon ng kabuuan ng kaalaman kung sino talaga ang Diyos. Ibig sabihin, mas naintindihan natin ang Diyos kasi nagkaroon na tayo ng personal na relasyon sa Kanya. Amen po ba? Naunawaan na natin at dahil doon tinanggap mo na sa buhay mo ang Diyos kasi naunawaan mo na. Amen? Tama po ba? Ganon din yung buhay ni Job. Yung time na yun, nakilala niya ang Diyos base lamang sa mga sharing. At hindi niya palubos talagang nakilala ng personal ang Diyos. Kaya sabi ng Job 42 verse 5, kaya ba, Brother Neron? Job 42 verse 5. Napunta tayo kay Job, nasa Santiago tayo. JP kasi eh. Okay. Napunta tayo sa Job 42 verse 5. Job. Yan, sabi rito, nooy, nakilala ko kayo dahil sa sinabi ng iba. Okay, nakuha niyo? Subalit ngayon, nakita ko kayo ng sarili kong mga mata. Okay, tama po ba? Kasi noon, kaya niya ginagawa lahat ng sa palagay niyang mabuti ay dahil narinig niya sa pangangaral ng kanyang mga ninuno na ito yung gusto ng Diyos sa kanyang buhay, sa buhay ng tao na dapat gawin. Kaya ginagawa niya yung alam niyang tama. Tama ba? Okay. Pero, nung time na dumana siya ng pagsubok, yan. Yung suliranin, kasi pagsubok yan eh, yung namatay ang kanyang 10 anak, naubos yung kanyang yaman, iniwan siya, yung asawa niya, talagang tinuya siya na dapat kasama niya. At damayan siya, tinuya pa siya, pati ang Diyos na pinaglilingkuran niya. Pero salamat na lang sa Panginoon kasi nanatili si Job sa pananampalataya pa rin sa Diyos na kanyang pinaniniwalaan, na naikwento sa kanya ng kanyang mga ninuno. Amen? Kaya nanatili pa
pa din siya. Kaya yun, at dahil doon sa kanyang pananampalataya, mas nagpakilala ang Diyos sa kanya. Kaya may senaryo dyan, yung nangusap ang Diyos kay Job sa pamamagitan ng bagyo. Sige, hanapin natin. Job. Kasi nalayo ko na. Pakinggan natin yung pangungusap na ito ng Diyos. Okay? Anong chapter yun? Wala, hanapin natin Job 40. 40. Job 4:9. Job 40. Kaya lang, dito na nga lang sa ano. Dito kasi 46. 46. Ayun, no? Yan. 40 verse 6. Yan, ang kapayapaan ng kapahayagan ng kapangyarihan ng Diyos. Yan, okay. Ito, Job chapter 40 verse 6. Yan. Ang kapahayagan ng kapangyarihan ng Diyos. Dito nagpakilala ang Diyos kay Job. Okay, sabi rito, buhat sa bagyo, sinagot ni Yahweh si Job. Kasi si Job gusto niyang kunin yung karangalan niya bilang isang tao matuwid. Kasi wala naman talaga siya ginawang pagkakamali. At dahil doon, di niya maintindihan mula sa kanyang tradisyon na bakit ako nahihirapan ng ganito, gayong hindi naman ako masamang tao. Kasi yung panahon, naniniwala sila na kapag ikaw ay masamang tao, pinaparusahan ka ng Diyos. Eh si Job napakabuting tao. Okay? Kaya hindi siya dapat parusahan. Kaya yun, ang gusto niya kunin sa Diyos yung pagiging matuwid, yung karangalan niya bilang matuwid na tao. Pero nangusap ang Diyos sa buhay ni Job sa pamamagitan ng bagyo. Amen? Ang sabi rito, buhat sa bagyo, Job 40 verse 6, sinagot ni Yahweh si Job, tumayo ka nga ngayon at magpakalalaki. Tanong kung sagutin, ikaw ay magsabi. Kasi sa senaryong ito ay binabasa ng balagtasan kasi ito yung usapan nila noon sa paraang balagtasan. Amen? Ako pa ba ang nais mong palabasing masama upang iyong palitawin na ikaw ay siyang tama? Pero mo yun gustong palabasin ni Job na nagkakamali lang ang Diyos dahil sa kanyang nararanasan na baka nagkakamali ka lang ng akala sa akin kasi wala naman akong ginawang mabuti. Pero yung Diyos pa talaga ang gusto niyang palabasin masama sa senaryong yun. Kaya yun yung bagay na hindi maintindihan ni Job. Ako pa ba ang nais mong palabasing masama upang iyong palitawin na ikaw ang siyang tama? Ang iyong lakas ba ay katulad ng sa Diyos? Yun, tinanong ng Diyos to kay Job. Tayo ba, sa ating buhay, kung hindi natin tanggap ang mga nangyari sa ating mga buhay, isipin mo, yung lakas mo ba ay kagaya ng lakas ng Diyos? Amin po ba? Yung lakas mo ba ay kagaya ng lakas ng Diyos? Sino mga pagtaas ng kamay? Hindi, syempre, wala nang iba pang lalakas pa sa Diyos. Tinig mo ba ay dumadagundong katulad ng kulog? Ikaw ba pag nagsalita, dinig sa kabilang bansa? Ama? Hindi, ang Diyos lang kaya gumawa ano. Kung gayon, balutin mo ng sarili ng dangal at kadakilaang magbihis ka muna ng luwalhatik kaningningan. Pero ito yan, tibay nun. Ibuhos mo nga ang tindi ng iyong poot at ang mga palalo'y iyong ilog mo. Subukin mong pahiyain ang mga palalo at ang masasamay tapakan sa kanilang pwesto. Ibaon mo silang lahat sa ilalim ng lupa, sa daigdig ng mga patay, sila'y italikala. Kung iyan ang magawa mo, maniniwala ako sa iyo na kaya mong magtagumpay sa sariling kakayahan mo. Andang buhalang hayop ay tignan mo gaya mo'y nilikha ko dito sa mundo. Ito'y parang baka kung kumain ng damo. Ang laki niya ay naiipon sa kanyang katawan ang kapangyarihan sa himaymay ng kanyang laman. Ang tigas ng buntot niya ay sidar ang katulad, ang kanyang mga hita ay siksik at matatag. Parang tanso ang kanyang mga buto, sintigas ng bakal ang kanyang mga braso. Siya ay pangunahin sa mga nilikha, ngunit magagapi ng
sa Kanya'y lumikha. Okay, ang makakatalo lang sa Kanya, yung Diyos na gumawa nito. At hindi kaya nitong talunin ni Job. Tama po ba? Siya ang nanginginain doon sa mga bundok, doon sa tirahan ng kapwa niya hayop. Siya doon lumalagi sa ilalim ng tinikan, nakatago sa gitna ng mga talahib sa putikan. Sa nga ng mga puno, sa kanya'y tumatakip, sa kanya'y nakapaligid sa tabi nitong batis. Alam ba ni Job yung lahat ng bagay na yan? Kaya kung bakit niya nasasabi sa Diyos na ang Diyos ay gumagawa lang ng paraan para siya ay parusahan. Kasi yun yung isip niya. Kasi yung panahon nila Job, yung mga naghihirap sa buhay, nagkakasakit, at nawawalan ng kayamanan, ay pinaparusahan ng Diyos. Yun yung paniniwala nila. Kaya pinapaliwanag ng Diyos, bakit mo ako pinalalabas na masama sa iyong isipan? Yung mga bagay ba na ito ay kaya mong gawin? Parang gano'n. Hindi siya natatakot. Lumakas man ang Agos, ang Jordan man ay lumalim, mahinahon pa rin kung kumilos. Siya kaya ay mahuhuli sa pamamagitan ng bingwit. Makuha kaya siya sa ilong sa pamamagitan ng kawit. Yan. Mahuhuli mo ba ang Libyatan sa pamamagitan ng pamingwit? Maitatali mo ba ang dila nito sa pamamagitan ng lubid? Kaya mo bang gawin yon? Sabi niya, sabi ng Diyos kay Job. Okay? Kung bakit ka ganyan, mag-isip. Okay? Matatalian mo kaya ng lubid ang ilong nito? Tatagusan kaya ng kapwa, ng kawit ang mga panga nito? Ibig sabihin, kaya bang pulihin ito ng ordinaryong tao? Yung mabangis na hayop, yung Libyatan na yan? Sige, pag kaya mong gawin yan, ikaw na ang pinakadakila. Parang ganun ang gusto sabihin ng Diyos sa Kanya. Kaya sa pamamagitan ng bagyo, inilarawan ng Diyos kay Job yung mga bagay na hangganan lang ng kanyang kakayahan at arok lang ng kanyang isipan. Okay? Na kahit kailan hindi mo pwedeng makunawaan ang isipan ng Diyos. Okay? Kaya kasi gustong bigyan lang ng tuldok ni Job nangyayari sa kanya kasi hirap na hirap siya. Parang pinalalabas niya na hindi ako dapat magkaroon nito kasi ako ay matuwid. Ako ay mabuting tao. Kasi yung paniniwala nila, ano yung paniniwala noon ng mga tao? Kapag dumaranas ng mga paghihirap, makasalanan. Ngayon ba? Ganun din ba ang paniniwala natin? Yung mga paniniwala, ano ibig sabihin? Yung galing sa mga tradisyon nila. Hindi yun paniniwala galing sa Diyos. Kaya sa buhay natin, kapag gano'n ang paniniwala natin, naman ang tradisyon lang natin yan sa ating mga ninuno. Amen? At ang sabi ng ibang bahagi ng kasulatan, alikuran na ninyo ang mga panimulang aralin. Okay? Kagaya ng sinasabi ni Pablo, mag-move forward na tayo sa mga katuruan na talaga makakapagpalakas ng ating mga pananampalataya. Okay? Kaya sa sinabing ito, piniliwanag ng Diyos kay Job yung mga kayang gawin ng Diyos. At yung mga nilalang ng Diyos na hindi niya pwedeng magawa. Okay? At maging siya man ay nilalang lang ng Diyos. Amen? Okay, kapag tinuloy mo siya sa Job 41, yan, pinaliwanag niya yung mga hayop na kanyang ginawa na hindi kayang hulihin ng tao. Hindi kayang mahawakan, hindi mo kayang puntahan kasi mapapahama ka at hindi kaya ng lakas mo. Okay? Ang mga bagay na ito, hindi mo kayang maintindihan. Okay? Kaya yun, sa Job 40, 41, maraming bagay ang pinakita ng Diyos kay Job. Piniliwanag yung kanyang mga nilikha na hindi niya ito kayang aruhin ng kanyang lakas. Okay? At marami pang iba. At doon sa senaryo na yun, kinilala ni Job ang Diyos. Okay? Nalaman niya na hindi niya pwedeng sukatin ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. Amen? At hindi siya papantay sa Diyos na kahit na sa palagay niya, siya ang pinakamatuwid na tao na bubuhay sa mundo. Amen? Kaya yung mga trials na ating nararanasan, ipinakita sa kasaysayan ng Job na ito ay hindi din galing sa ating mga kasalanan. Tama po ba? O bagamat sa ating mga buhay, sabi ng Bible, kung ano ay tinanim ng tao, yun din ang aanihin. Meron tayong mga consequences na hindi pwedeng hindi natin daanan kahit na tayo napapatawad ng Diyos. Amen? Kaya yan. Pero hindi na makahulugan na kahit kapag dumaranas ng pagsubok o kahirapan o suliranin ay tayo makasalanan. Alam mo ba bakit? Na hindi na natin masasabi ngayon yun.
Na kapag tayo dumaranas ng pagsubok, tayo ay makasalanan. Bakit? Sino yung nakakaalam? Tinubos na tayo ng Panginoon. Amen. Kasi namatay na si Jesus Christ sa cross. Tama po ba? Tinubos na tayo ng dugong banal ng ating Panginoon. Tama po ba? O sino rito yung tumanggap kay Jesus bilang Panginoon, Hari at Diyos ng kanyang buhay? Amen. Amen. O, sa tingin niyo ba kayo may kasalanan pa? Amen. Kung may kasalanan pa kayo, hindi ba kayo natutubos ni Kristo? Tama ba? Tama ba, Nanay Lina? Naniniwala ka ba na ikaw ay tinubos ng ating Panginoong Jesus? Tama po? Ngayon, may kasalanan ka pa ba? Tama po ba? Ayan ang bagay na ginagawang instrumento ng diablo sa atin. Na pilit niyang isinasaknak na ikaw ay makasalanan. Kasi dahil yun sa ating mga tradisyon na kinamulatan, na ikaw ay makasalanan. At yun ang ginagamit ng diablo para instrumento para hindi tayo makapagpatuloy sa ating buhay espiritual. Kasi dapat tayo lumalakad ngayon sa espiritu eh. Sabi nga ni Pablo, dapat mga karnil, dapat mga tagapagturo na kayo. Pero hanggang ngayon, gatas pa, binibigay ko sa inyo, hindi nyo pa kaya matitigas. Kasi hanggang ngayon, tingin mo sa sarili mo, makasalanan pa rin. Amen? Tingin mo sa sarili mo, nasa ilalim ka pa ng sumpa. Pinaparusahan ka pa rin ng Diyos. Amen? Sabi ni Jesus sa cross, it is finished, naganap na. Tama mo ba? Tuwing kailan natin naririnig yun? Tuwing mahal na araw sa 7 last word, it is finished na yan. Ang tanong doon, nananampalataya ka ba doon? Oh. Dapat amen. Amen? Okay, hindi na tayo makasalanan. Wala na tayo sa ilalim ng sumpa. Hindi ka na pinaparusahan. Ang parusa ng Diyos sa huli yun. Kapag ka tayo hinatulan na. Amen? Ang pagkabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngayon, kung inaamin mo ikaw may kasalanan, paparusahan ka ng kamatayan pagdating ng huli. Tama po ba? Anong dapat natin gawin ngayon? Mag-move forward. Talikuran na ninyo ang mga panimulang aralin, sabi ni Pablo. Huwag hawak nito, kaya hanggang ngayon meron pa rin tayong pamahiin. Tama ba? Sino may mga pamahiin pa rito? Meron pa ba? Yung mga panimulang aralin. Huwag hawak nito, bawal maligo pag may patay. Meron pa bang ganon? Bawal magwalis sa gabi. Okay, dapat laging meron tayong ganito. Tama po ba? Kaya hindi tayo makapag-move forward. Pero sabi ng 1 Peter chapter 2, tayo yung mga lahing pinili. Grupo ng maharlikang pari. Tama ba? Isang bansang nakalaan para magpahayag ng kamanghamanghang bagay. Sa mga taong nadidiliman, kasi tayo mga hinako sa madalimang patungo, sa kaliwanagan, tayo magliliwanag sa, kapag ka ikaw ang meron pa rin tradisyon, kinamumulatan, paano mong maliliwanagan ang mga nagdidiliman? Amen? Kagaya ni Job, nakilala niya ang Diyos sa mga sabi-sabi lang, sa kanyang mga lahi na nag-share sa kanya sa Diyos. Kaya, kahit na siya ay mabuti, ginagawa niya yung kabutihan sa sarili niyang lakas, kakayahan, kaalaman. Religionist person pa si Job nung panahon na yun, kahit siya ay pinagmamalaki ng Diyos. Amin po ba? Si Job, religionist person pa, may relihiyon pa siya nung panahon na yon. Hindi pa nangungusap ang Diyos sa pamamagitan ng bagyo. Ginagawa niya yung tama sa sarili niyang lakas, kakayahan, karunungan. Kasi ang paniniwala niya ay galing sa kanyang tradisyon. Pag binasa mo yung panimula, binasa natin yung panimula ng Job. Sige, basahin natin yung panimula ng Job ulit. Kanina, nasa na yun? Panimula ng Job, Brother Daniel, pakibasa ng malakas. Ito yung mic ko. Job, tapos yung panimula niya, bago mag-chapter 1. Bigay mo yung mic, Brother JP. Ito yung mic ko. Yung kulay blue, bigay mo yung blue. Yan. Buksan mo na lang. Panimula, pakibasa. Kahit di mo tapusin, sabihin ko, stop. Kasi mahaba yan eh. Panimula. Ang aklat ni Job ay kasaysayan ng isang mabuting tao na dumanas ng katakot-takot na hirap. Namatay lahat ang kanyang anak, naubos ang kanyang kayamanan, at nagkaroon pa siya ng nakakadiring sakit sa balat. Sa pamamagitan ng 3 ulit na pakikipag-usap, ipinapakita ng may akda sa paraang parang balagtasan
kung paano nagpaliwanag si Job at ang kanyang mga kaibigan tungkol sa mga sitwasyong ito. Ipinaliwanag ng mga kaibigan ni Job ang kanyang paghihirap ayon sa kanilang kinagisnang paniniwala na ang laging ginagantimpalaan ng Diyos ay ang mabuti at pinaparusahan ang masama. Amen. Purihin ng Diyos. Paniniwala nila noon hanggang doon lang. Na ang ginagantimpalaan ng Diyos ay mabubuti, kaya nga si Job ay napakayaman. At naniniwala ang mga tao dahil mabuti si Job, kaya siya nagkaroon ng ganong yaman. At nung siya'y nagkasakit at nawala yung yaman, ang mga tao nag-isip ng hindi maganda sa kanya. May siya'y nagkakasala kung bakit siya nakakaranas. Kaya sa usapan nila ng magkakaibigan niya, ayun yung pinagtatalunan. Ngayon si Job, alam niyo yung sarili niyang wala siyang ginawang mali. Kaya piling niyang idinudulog sa Diyos yung hinain niya na hindi dapat siya pinaparusahan. Kasi yun yung isip nila, pinaparusahan yung mga nagkakamali. Si Job wala nga. Pero hindi maintindihan ni Job bakit siya pinaparusahan. Okay? Ayun yung tingin niya, siya ay pinaparusahan ng Diyos na hindi siya dapat bigyan ng parusa kasi nga mabuti siya. Tama naman. Amen? Kaya tayong mga tao, pilit natin sinasabing tayo mabuti sa ating mga buhay. Kaya lang, hindi natin naiintindihan yung definition ng kabutihan. Yung definition ng katuwiran. Amen? Paano ba tayo naging matuwid sa paningin ng Diyos? Ito ba ay buhat sa ating mga sariling gawa? Tama po. Anong sabi ng Bible? Ito ay galing sa ating pananampalataya. Amen? Kaya hindi nagiging matuwid si Job dahil sa kanyang mabubuting gawa. Hindi niya maintindihan yon. At yung nangusap ang Diyos sa buhay ni Job, sa pamamagitan ng bagyo, naintindihan niya. Kasi hindi niya kaya maintindihan yung kaisipan ng Diyos, hindi niya kayang gawin yung ginawa ng Diyos. At wala pa siya nung nilalang ng Diyos yung langit at lupa at hindi niya pa naiintindihan ang lahat ng mga bagay patungkol sa Diyos. Kasi hindi niya kilala ang Diyos personal. Okay? Kaya doon pumasok yung Job 40 verse 5. Ay 42 verse 5. Balik mo ulit doon. Brother Neron. 42, 41. 42 verse 1. Ay, verse 5. Yan. Noon nakilala ko kayo dahil sa sinabi ng iba. Kasi, isinare lang sa kanya yung Diyos eh. Kagaya natin, may nag-share lang. Ngayon, napunta tayo sa church, mas na ituro sa atin na dapat magkaroon ng personal na relasyon sa Diyos, sumampalataya ka, tumanggap ka kay Jesus ng personal, at ngayon meron ka ng ugnayan sa Kanya, kilala mo na ang Diyos. Tama ba? Dahil binigyan ka niya ng banal na Espiritu na ang trabaho ay ukhayin ang pinakamalalim na kaisipan at damdamin ng Diyos at ipakilala sa iyo. Tama ba ba? At ngayon, hindi mo na nakilala ang Diyos sa pamamagitan ng mga tao na pinakinggan mo. Nakilala mo na ang Diyos sa pamamagitan ng iyong pananampalataya dahil nasa iyo yung Holy Spirit na binigay niya. Tama ba ba? Yun po ang senaryo kay Job. Kaya nung time na ito, doon pa lang na born again si Job. Yung nangusap ang Diyos sa pamamagitan ng bagyo kasi naharapan niya nakilala kahit hindi niya talagang lubos na nakita personal yung Diyos sa pamamagitan ng kapahayagan ng salita ng Diyos sa kanya, para niya nang nakita ng personal ang Diyos. At doon, nabago ang kanyang kaisipan, naging born again siya ng panahon na yon. Kaya sabi niya, nooy nakilala ko kayo dahil sa sinabi ng iba, subalit ngayon nakita ko kayo sa sarili kong mga mata. Ang tanong niya, literal niya bang nakita ang Diyos? Ang Diyos ay Espiritu. Kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu. So, ibig sabihin lang, nakita niya ang kabutihan ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos, na hindi kayang sukatin, na wala pa siya sa kalingkingan, nagpakilala ang Diyos sa kanya. Amen? Kaya niya nasabi yun. Hindi yung literal. Amen? Kundi nakilala niya ang Diyos at nagpakilala sa kanya ng personal sa pamamagitan ng kamangha-mangha niyang kapangyarihan paglikha sa lahat ng bagay. Amen? Parang tayo, nagpipreach yung pastor, nakikinig ka, tapos yung naipaliwanag sa iyo si Jesus Christ, nag-pray ka, at hiniling mo sa Kanya na siya'y magpakilala sa iyo at tumugon ng Diyos, nakilala mo ng personal ng Diyos. Amen? Ganun yung sinabi natin at doon tayo nagiging bagong nilalang. Dahil sa pamamagitan ng banal na Espiritu na dumarating sa atin upang ipakilala ng higit ang Diyos na hindi natin nakikita. Tama ba ba? At dahil
hindi natin nakikita ang Diyos, nakikita natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya at hindi buhat sa ating mga gawa. Kaya wala tayong dapat ipagmalaki. Amen? Lahat tayo galing kay Eva at Adan. Mas mababaw na maliwanag. Tayo ay may kasalanan sa dugo na lumana sa kanila. At mahuhugasan lang yan sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus na tinanggap natin sa ating mga buhay, naniwala tayong siya'y namatay sa cross at muling nabuhay sa pamamagitan ng banal na Espiritu, hinugasan niya yung kasalanan natin sa ating mga puso na daladala. Amen? At yun ang naging dahilan kung bakit tayo naging bagong nilalang. At ngayon, nagagawa na natin yung mga bagay na hindi natin kayang gawin, meron tayong pagbabago. 2 Corinthians 5:17. Naging bago kang nilalang. At yung una mong ginawa, Roma 12, sinuko mo lang yung buhay mo sa Diyos. Binigay mo lang kay Kristo yung buhay mo. At si Kristo naman namagitan para sa Diyos at pinadala ng Diyos yung banal na Espiritu sa pamamagitan ni Jesus na tinanggap mo at sinircumcise niya yung puso mo at nabuhay siya sa iyo bilang isa. Kaya nabubuhay na tayo, no longer I, but Christ living in me. At naglilingkod na tayo hanggang sa katapusan ng daigdig. Amen? Yun yung ating nagawa. Kung bakit tayo naging matuwid na ngayon sa paligid ng Diyos, kahit na tayo nagkakamali pa rin. Amen? Kasi ang katuwiran, hindi buhat sa ating mga gawa. Mamaya lang, paglabas mo ng Diyos, magkakamali ka eh. Tama ba? Pero ang kamay ng Diyos ay nakaumang upang ikaw ay patuloy niyang bigyan ng gabay at turuan sa lahat ng oras para magbalik sa Kanya. Tama po ba? At doon ka nagiging matuwid dahil sa iyong pananampalataya. At hindi pagbitaw sa iyong tinanggap sa banal na Espiritu na ibinigay niya. Amen? Yun po yun. Kaya hindi maintindihan ni Job. Akala niya, nagiging matuwid ang tao sa pamamagitan ng kanyang gawa, sariling lakas, kakayanan, effort. Amen? Hindi niya alam, nagiging matuwid sa paligid ng Diyos ang tao sa kalooban ng Diyos mismo. Amen? Sa pamamagitan ng Holy Spirit na ibinibigay niya sa atin. Yun yung katotohanan na dapat natin malaman. Kaya ang iniintay ng mga tao sa Old Testament, si Kristo na darating na mamamatay sa krus. Kaya nung dumating si Kristo, it is finished. Lahat ay nagkaroon ng kapatawaran na. Amen, ng mga kasalanan nila. Kasi tayo ay kasalanan sa dugo. Amen po ba? Amen. Wala, itinsihan natin. Ang sarap mag-aral ng salita ng Diyos, no? Ang dami natin nauunawaan sa ating mga buhay at ang dami natin nalalaman pa na dapat natin matuklasan. Kaya maraming mga Christian na hanggang ngayon hindi pa talaga born again. Sa totoo lang. Kasi hanggang ngayon, dala-dala pa nila yung tradisyon ng kanilang mga ninuno. Hanggang ngayon, may mga lingkod pa rin ng Diyos na naniniwala. Kapag ikaw ay nahihirapan, pinaparsahan ka ng Diyos. Tama ba? Kapag ganyan ang paniniwala mo, baka hindi mo pa talaga tinanggap si Kristo sa buhay mo. Amen? Meron ka bang, meron dito pamahiin? Ulitin ko lang. Kapag meron ka bang pamahiin, o tradisyon, o paniniwala na labag sa salita ng Diyos, baka hindi mo pa tinanggap si Kristo sa buhay mo. Yun ang katotohanan. Amen? Kaya, kalikuran na natin yun, mag-forward na tayo. Balik na tayo sa Santiago. Kasi punta tayo sa Santiago dahil kay JP, punta tayo kay Job eh. Amen? Father Nero, Santiago. Amen, Santiago tayo, Santiago. Yan, wala na tayong oras eh. Basahin na lang natin Santiago chapter 1, verse 2. Mga kapatid, magalak ka na ngayon. Kaya ngayon, nagagalak ka na. Imbis na, Lord, sorry po. Patawarin mo ako, sinusumpa mo ako. Pinaparusahan mo ako dahil may pagsubo ko. Hindi. Nagagalak ka na. Bakit? Lord, thank you. Amen? Ganun yung nararamdaman mo ngayon. Malakas na yung Lord. Lord, thank you. Nagkamali ako. Patawarin mo ako. At dahil doon, natutunan ko yung tama. Amen? At ngayon, hindi ko na uulitin to. At kung ulitin ko, hindi ko to sinasadya. Pero gagamitin ko to para mahalin ko yung kapwa ko. Amen? Ganun na yung ating sinabi. Hindi ka na yung parang kang kawawa. Hindi ka yung wala ka ng pag-asa. Lord, ligtas mo ako. Ligtas ka na nga eh. Tama ba? Ano yung dapat? Tumayo ka. Sabi ng Diyos kay Job, tumayo ka at magpakalalaki. Kasi si Job parang wala ng pag-asa eh. Pilit niya kinukuha isang bagay na hindi niya kayang kunin. Kaya sabi ng Diyos sa kanya, tingin sa kanya Diyos, wala ka ng pag-asa. Kaya sabi ng Diyos sa kanya, Job, tumayo ka at magpakalalaki. Pakinggan mo ang salita ko. Nandiyan ka na ba nang gawin ko yung daigdig? Wala pa po, Panginoon.
O makinig ka, ito yung gawin mo. Sinunod ni Job. Ganon din tayo. Kailangan din magpakumbaba sa Diyos at sabihin ng lahat at humiling na move forward at patuloy na hilingin ang kanyang karunungan para magawa natin na makasunod sa kanyang kalooban. Amen? Kaya yung mga pagsubok sa atin ngayon, blessing. Pagtutuin, pagtuturo para meron tayong magawa na mabuti sa kalooban ng Diyos. Amen? Kasi hindi mo kayang gumawa ng mabuti mag-isa eh. Kagaya ni Job. Kahit anong kabutihan na gawin mo, hindi pwedeng pumantay sa kabutihan ng Diyos yun. Pag sarili mo yun. Pero kapag inutos ng Diyos yun, doon ka palang nakagawa ng mabuti sa kanyang kalooban. Amen? Kaya hihilingin mo sa Diyos yung kalooban niya na dapat mong gawin. Tama ba? Naintindihan ko ba? Ang Diyos ang magdidikta ng mga bagay na dapat mong gawin, hindi ikaw. Yun lang ibig sabihin nun. Pag ikaw ang gumawa ng mga bagay na gusto mong gawin, pagkakasala ang tawag doon. Religion. Yun po ang ibig sabihin ng Diyos. Lahat ng bagay dapat ang Diyos ang magdidikta at tayo ay susunod lang. Pero kapag ikaw ang nag-create ng kautusan sa sarili mong paraan, kasalanan ang tawag doon. Kasi ikaw ang nagiging Diyos kagaya ni Job. Mabuti akong tao, Panginoon, hindi mo ako dapat parusahan, sabi niya. Pero alam mo ba ang lahat sa daigdig, Job? Hindi po ako. Makinig ka at sumunod sa akin. Tama mo ba? Ganun po ang senaryo. Kaya sa buhay natin, nawa, mas asamin pa natin ang higit na karunungan ng Diyos at magpailalim sa kanyang kapangyarihan at naisipin na hindi na tayo talunan, pinagtagumpay na tayo ng Diyos. Kaya ang mga pagsubok, ipinagpapasalamat natin yan at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Muli kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya ay bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. Subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos. At huwag mag-alinlangan sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anumang mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ng isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Dapat, dulo lang tayo sa 8, okay? Naintindihan natin yung mga bagay na ito. Kapag may mga bagay na hindi tayo maintindihan, lapit tayo sa Diyos. Humingi tayo ng gabay, knowledge and wisdom, huwag mong gagawin yun sa sarili mong kakayahan. Huwag kang mag-create na, kaya ko to. Okay? Walang pagsubok na hindi kayang gawin ng tao, kaya ko to. Dapat hindi ko kaya to. Diyos, Lord, tulungan mo ako. Dapat ganun tayo. Amen. Lord, ikaw ang higit na nakakaalam ng mga bagay. Tulungan mo po ako. Yan. Pero huwag kang gagawa. Ikaw ang hahakbang. Amen? Dapat hihingi ka ng tulong sa Diyos. At tandaan mo ang Diyos ang nagbibigay, hindi yan nanulumbat. Tutulungan ka niya. Amen? Kaya yun ang dapat natin gawin. Huwag tayo tumulad kay Job nung una. Hindi niya naintindihan. Talagang inaangkin niya na ako'y mabuti. Wala akong kasalanan. Hindi dapat ako parusahan. Hindi ka nga pinaparusahan ng Diyos eh. Tinuturuan ka pa nga niya ng mas maging matibay eh. Tama ba? Sabi ng Santiago, ang pagsubok, pagpasalamat ko dahil dyan tumatatag ka. Hindi naintindihan ni Job. Akala kasi ang araw lang ng isip nila, nagkakamali sila dahil pinaparusahan sila dahil may mali sila nagawa. Pero hindi niya alam na ang Diyos pala ay hinihintulot yung mga pagsubok para mas lalo kang maging ganap. Amen? Tama mo ba? Nakuha niyo na. Nakuha na natin. Okay? Ganun yung senaryo. Kaya tayo lahat ng mga Christian sabi ngayon, move forward na tayo. Yung mga trials na ito, yung mga kahirapan, lalo ngayon maulan, Lord, thank you sa ulan. Bakit? May mga nakikirabong dyan, yung mga nagtatanim. Tama ba? Nakaraan, Lord, thank you kasi nakaraan wala kaming tubig. Ngayon, nadagdagan yung dam. Tama ba? At mayroon na kaming tubig. Hindi na kami mawawala sa susunod na buwan. Tama ba? Lahat ay blessing. Kahit masamang pangyayari o mabuti, lahat ay blessing para sa mga believers. Amen? At lahat yun ay aral para sa atin na pwedeng ibahagi sa iba at pagpasalamat sa Diyos. Amen? Ganun dapat tayo mag-isip. Amen? Huwag tayo tumulad ng una kay Job. Hinihingi niya yung bagay na hindi niya naiintindihan. Amen? Kaya tayo, sa buhay natin ngayon, nawa, nagkaroon tayo ng lesson. At kagaya ni Job, tularan din natin siya sa huli. Di ba? Pinakilala niya ang Diyos, buong kapakumbabaan niyang inamin ng lahat, hindi na siya nagmataas. Ay, opo, Panginoon, salamat po.
ako'y titigil na at hindi nakikibok. Sabi niya, hindi na magsasalita. Kaya tinanggap muli ni Job ang pagtutuwid ng Diyos at dahil doon, higit siyang pinagpala ng Diyos. Dahil yun sa kanyang kapakumbabaan. At naintindihan niya ang kaunawaan sa buhay ng Diyos, sa buhay niya. Amen? At tayo naman ngayon, ganun din. Sa mga salita niya natin napapakinggan at pagtuturo at sa kapakumbabaan ng ating mga buhay sa ating pakikinig, ganun din kagaya ni Job. At umasa tayo pagdating ng tamang panahon, pagpapalain niya rin tayo sa kanyang kalooban. Amen? Kaya huwag tayong manghinawa, mag-aral, makinig, at dumalangin sa Diyos na higit natin siyang makilala pa sa ating mga buhay. Amen? Tandaan natin ang pagsubok, ipagpasalamat natin sa Diyos dahil dito mas nagiging ganap ang ating buhay bilang anak ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Sa kanyang lahat ng parangalan po, sa kanya lahat wala lang iba. Amen? Dahil wala ng oras, tayo na mag-pray. Lord, salamat po sa iyong kabutihan sa amin, Panginoon, at sa pagkakataon na kahit maulan, nandito kami, Panginoon, para makinig ng iyong salita. At salamat sa kaunawaan na iyong pinakita sa amin. Sa iyo namin binabalik ang lahat ng parangalan, papuri, pagsamba. Sa pangalan mo po namin tagapagligtas na si Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Diyos sa kanya at sa pagkakas. Amen. Okay, mga music team, ready na tayo. Brother Neron.